Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your Rodriguez Mama's Greek channel, a faith healer o Zamatarder. So ngayong hapon, natutugyan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of January 7 hanggang January 13 for the sign of Capricorn. So Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mahagilap? So guys, ito na. Itong kaya natin bulabugin natin. Angel Spirit, please give me an information po. For the sign of Capricorn, so this is the Wheel of Fortune. Wow! This is something, destiny is yours. There is something good luck, no? Ang pag-ikot ng kapalaran, no? Ang gulong ng palad. Maaring ito na yung mga bagay na hiniling mo, na maaaring pumabor na sa'yo, no? And this is a Six of Coin na represent with something financial windfall. No? May pag-ulan ng biyaya, and this is something give and take. Now, there's a giver receiving something by the universe. Now, may mga bagay na unti-unti ka nang matatanggap. May mga bagay na unti-unti mo nang maisa sa katuparan, no? Kumbaga, maaaring pumapabor talaga ang sitwasyon sa iyo. Lumalakas ang iyong finances, profit, no? Or salaries, no? Maaaring, kumbaga, lumakas ang takbo ng finances for you. And this is something, the star card, for healing, no? And healing, miracles, and hope, no? Maaaring, kumbaga, unti-unti nang hinihilom, no? Yung mga bagay na hiniling mo, no? Na maaaring mawala or gumaling sa iyong mga karamdaman. So, may mga bagay din na maaaring matapos na, no? Ang iyong paghihirap, at ito na muli ang pag-asa. And this is something, the Ace of Pentacles with a big shot and big money coming in for you. May malaking opportunities na papasok sa'yo dito, guys, no? Let's see additional messages. And of course, there's something, the Four of Cups, there's something you evaluate or analyze, no? Pag-isipan mo mabuti, no? Yung bawat actions, decisions. Now, there's a Hermit card, the spiritual awakening. This is something, kumbaga, kailangan mo makawala sa comfort zone mo. Now, may mga bagay na kinakatakutan kang maganap. May mga bagay na kinakatakutan kang mangyari. This is the Wheel of Fortune. Represent what? This is a Two of Wands by choices. May mga bagay na pipiliin mo. May mga bagay na gagawin mo. Na parang itong bagay na to yung magdadala sa'yo ng something, opportunities and turning back to your favor. No? Ito yung pagbalik ng opportunities at pagbalik ng kumbaga kapalaran sa'yo. This is something that Nine of Wands, something resilience. No? Kailangan maging tahimik ka sa lahat ng gagawin mo. Hindi kailangan bulgaran, hindi mo kailangan ikwento sa kanila kung anong plano or gusto mong gawin. No, this is something, kumbaga na maaaring magtuloy-tuloy na. No, kailangan maging tahimik ka lamang. No, napakalapit mo na para maisa katuparan to. Kailangan mo na lang limitahan yung bunganga mo. No, let's see what is the star card. Represent with the Ten of Pentacles with the long terms. No, long-term finances. So this is a financial security, financial windfall, and this is something for long-term talaga. What is the Ace of Pentacles? Represent what? The Ace of Pentacles represent the Four of Wands, something celebration, no? Unti-unti ka na makakatanggap ng mga selebrasyon, no? Unti-unti mo nang makukuha yung mga bagay na matagal mo nang inaasam-asam. Now, this is something, the Ace of Pentacles with a big shot. Ito yung matagal mo nang hinintay na maaring, kumbaga, opportunity na malaking pera, no? Or malaking bagay na magpapabago sa landasin at estado mo sa buhay. And this is a Four of Pentacles, or maaring, there's something celebration with a win-win, no? With kumbaga, loto,
no? Ganon. This is a Four of Cups. Represent with a strength card with a confident. Kailangan mo lakasan ng pakiramdam mo, lakasan ng loob mo. And this is a Page of Wands with a good news. May magandang balita, no? Itong balita na to, yung kailangan mong tanggapin, no? Itong magandang impormasyon na to. Dahil there's a shocking news talaga. A shocking news na parang makakawala ka na sa comfort zone mo. Let's see what is the Wheel of Fortune and the Two of Wands. Reference with the Devil card. O, see, may nagbibigay dito talaga ng ng kamalasan sa iyo, no? May nagbibigay ng suliranin sa iyo. No, mayroong taong gumagawa ng eksena, kaya kailangan kumbaga piliin mo yung pagbibigyan mo ng mga impormasyon at pag-share ng mga thoughts, no? What is the Six of Pentacles and the Nine of Wands? Represented with the Ten of Cups with happiness. Magiging masaya at magiging maligaya ka na sa mangyayari sa iyo in the near future. What is the Star card? The Ten of Pentacles represent what? Reference with the Z card. So, this is something in the ending and in your beginning. So, may mga bagay na matatapos na. May mga bagay na magsisimula na. No? This is something, kumbaga, wishes para star. No? Parang ito yung mga hiniling mo na maaring maisakatuparan na. Malaking pagbabago magaganap. This is something, a great blessing, guys. Now, let's see what is additional messages with the Ace of Pentacles and the Four of Wands. Represent what? Reference with the the King of Pentacles, sorry. There's a King of Pentacles with the security. Insecure mo, no? Yung sarili mo, yung finances mo, no? Sa lahat ng aspeto, kailangan maging secure ka. And this is the Four of Cups, the Star card. Reference with the World card. There's something trouble, no? Success coming in for you. No, may mga bagay na unti-unti mo nang matatanggap, no? Kailangan lakasan mo loob, lakasan mo pakiramdam. This is the Hermit card, the Page of Wands. Reference with the Five of Swords. No, maging aware ka lang with your actions dahil nagkakaroon ng self-sabotage dahil sa mga pala desisyon, bigla ang desisyon or may mga bagay na hindi mo kumbaga nag-pay attention, parang may mga bagay na hindi ka naging sensitive. No? Kumbaga kailangan mag-iingat ka sa words mo, sa actions mo, dahil may mga tao sa paligid mo na hindi natutuwa sa eksena mo. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the Three of Wands. Waiting for a result, waiting for a shift. Na may mga bagay na hinihintay ka na maaaring maganap na. There's a travel, transactions, communication, and this is a judgment for a wake-up call. Now, this is something and pay attention with the synchronicity and signs, no? Binibigyan ka ng paalala at babala ng ating mga angel spirit na you need to pay attention. May mga bagay na hinihintay ka na hindi ka dapat nag-share ng information sa mga tao sa paligid mo dahil there is something evil eye. One more card, please. And of course, this is something that Eight of Cups, something moving forward na unti-unti ka na makakalis sa situation mo. So, let's see guys, no? What is additional messages for finances and career? For finances and career, so this is something the Moon card for a dream coming true. May mga bagay na matutupad na. No, there's just something, a truth reveal. No, may mga bagay na ilalabas na kung ano man yung mga bagay na magtutupad sa pangarap mo na yon. And this is a Seven of Swords. Mag-ingat ka with that sneakiness, cheating, lying on you. There's just something enemy. No, maraming taong sumusubaybay sa'yo. Or some of you guys, no, hindi ka makatulog, hindi ka mapakali. Dahil may taong nakatingin sa'yo, no, pinag-uusapan ka behind your back. And this is something that's so Pentacles with a balance. Kailangan mo maging balance, guys, no? What is additional messages pagdating sa love life? So, pagdating sa love life, guys, this is an Eight of Pentacles. Just focus, no? Pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. And this is something the Ace of Wands where a new project and new love, no, coming in for you. May bagong eksena talaga at bagong simula. Kaya kailangan mo mag-focus sa love life, no? Kailangan mag-focus sa asawa mo, jowa mo, or ano man yan, no? Kumbaga magkaroon kayo ng mga bagong eksena, maaari may makikilala ka sa trabaho, no? And this is something the Six of Cups, no? There's just something co-workers, mutual friends, or something an ex, no, coming back. What is additional messages? Pagdating sa health issues, let's see. This is just something, a Six of Swords. Now, there's just something transition at unti-unti ka nang makakalaya sa bangungot ng iniisip mo, no? And this is something the Five of Pentacles with something financial crisis, no? May mga bagay na iniisip mo na unti-unti ka na makakaalis dyan, no? Kumaga, unti-unti ka na makakawala dun sa mga utang mo, sa mga iniisip mong problema, sa iniisip mong about sa pagkakaperahan or mga kagastusan, no? Bills, and of course, payment, no?
Kumbaga may mga iniisip ka dito mga bayarin, no? Or else na maaaring nagbibigay sa'yo ng anxiety or stress, kumbaga mawawala na to. Unti-unti ka na siyang kumbaga ma-release. No, let's see what is additional messages with the magical fairy messages to represent what? For magical fairy messages represent what? So this is a connect with the day choice, no? Kailangan mo ng unwind, kailangan pumunta ng ibang lugar, no? Para makalanghap ng sariwang hangin. And this is something a new home. Magkakaroon ka ng bagong bahay dito. Bagong bahay, bagong tahanan, gano'n. And there is something moving is a step in the right direction for you, no? Kumbaga ang pag-alis sa bagong bahay na to ay maaari magbukas sa'yo ng bagong pintuan tungo sa tagumpay. What is the synchronicities? Synchronicities represent with incantations, no? Ito yung sinasabi ko na mag-ingat ka sa mga words, no? There's something parrot na nag-represent na maingay, madaldal, no? Chismosa, marites. Iwasan mo mag-ganon, no? And this is something speaking truth, no? Kung magalalawas lahat ng katotohanan dito, no? Kung malalaman mo yung mga bagay na yan, kung kung hindi ka magbibigay ng impormasyon. No, the more kasi na nagbibigay ka ng impormasyon, sila yung nakakatanggap ng mga impormasyon about sa'yo na makakasira, no, sa reputasyon, kung ano man yung mga bagay na meron ka, kumbaga, ibabackstab nila, ganon. And this is something a resilience, no? Magtiyaga ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka, ganon. One more card, please. And because this is something a magician for something manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na mga manifest. May mga bagay na unti-unti mo naman sa katuparan yan. Now, let's see what is Yin and Yang Oracle card. Represent what? For Yin and Yang Oracle card, represent with the higher self. Na kumbaga, nag-activate na dito about sa sarili mo. Kumbaga, nagkakaroon ka ng realizations, information with the truth. Kumbaga, nakikita mo na lahat ng katotohanan sa likod ng mga nangyayari sa'yo. And this is something union. Na mayroon dito kumbaga, unti-unti mo na makikita ng realizations sa nangyari sa inyong relasyon, sa pagsasama. And there's a north node with the purpose. So, malalaman mo na yung purpose mo na. Kaya, kumbaga, may mga bagay na nangyari sa nakaraan na namimiss mo or gusto mong bumalik, gusto mo manumbalik, ganon. Let's see what is the romance angels represent what? And this is something missing. I told you. Namimiss ka talagang tao eh. No? Ito yung sinasabi ko with the Six of Cups. There's a past person coming back. And there's a need friends. No? I told you. No? May mga tao o kaibigan ka dyan sa paligid na naiinggit sa'yo. And there's something social media. No? Iwasan mo mag-post by social media. Hindi sila natutuwa sa nangyayari sa buhay mo ngayon. No? What is the angel's answer represent what? For the angel's answer, there's a wait. No? Kailangan mo maghintay. Now, there's a worth waiting for, guys. May mga bagay na hinihintay tayo na kailangan natin talagang magtiyaga. And there's a yes, no? Kung ano man yung mga bagay na hinihiling mo maaaring magkatotoo na. And there's a reconsider. Kailangan mo i-consider yung mga, kung ano yung nangyayari ngayon, kung ano yung possibilities, no? Kung ano yung mga bagay na kailangan mo mag-take ng actions. Let's see what is the chakra messages. For the chakra, there's a something soulmate. Now, mayroon soulmate dito, guys. You are soulmate with your person or either, kumbaga may taong nakalaan para sa'yo, there's a soulmate, no? Soulmate kayo nung taon na yun. And this is something creations. Na unti-unti na mabubuo lahat ng mga bagay na tumatakbo sa isipan mo. And this is something wisdom. It's enlightened, no? Liliwanagin sa'yo lahat ng mga bagay na yon. So, let's see what is Archangel Michael messages. For Archangel Michael messages, and there's a spend more time outdoors. So, kailangan mo talagang unwind, guys. Kailangan mo talagang pumunta ng isang lugar na makakalanghap ka ng sariwang hangin. And this is a pay attention to your dreams, no? Lagi mong pagmamasdan at lagi mong pakakatandaan yung mga bumapasok sa panaginip mo. May mensahe sa iyo ang ating gabay dyan na kailangan mong pakinggan, no? Let's see what is additional messages. And there's something at time to decide. Kailangan mo na mag-decide, no? And this is something trust. Kailangan mo rin magtiwala sa ating pong may kapatid. This is something na dreams to guide your career path, no? Kumbaga, magtiwala ka sa feelings mo. What is our Archangel Raphael messages? And there's a diet is more important here. So, kailangan mo mag-diet. And this is something leave the stressful situation behind. Excuse me, guys. Pakawalan mo yun nagbibigay stress sa'yo. What is additional messages? And because there's something of trouble. Now, there's a double clarification with the trouble. And there's a inner self na papalawigin talagang yung sarili. Na para makikita mo yung kahalagahan ng sarili mo dito. Parang nakikita ko yon. Let's see what is the Monsology.
And it's time to release the negativity. Kailangan mo na pakawalan yung mga negativity sa buhay mo at what you need to release. Diba? What you need to release, it's time to release negativities. And believe the impossible. No, alisin mo yung mga nagbibigay negatibo sa utak at isipan mo. No, kailangan mo nang waksiin, alisin yung mga bagay na nakakasama sa iyo. And there's a detoxification or purification. May mga paglilinis mo, no, sa sarili mo, sa paligid mo, ganon. Let's see what is additional messages. And there's a doubt and regret. No, may mga panghihinayang pagsisisi na hindi mo na mababalik pa. No, kumbaga it's an instrument and opportunities ng ating Panginoon na para malaman mo. No, may mga bagay na wawala at may mga bagay na aalisin sa iyo. Let's see what is Romans angel service and what. And there's a keep an open mind. No, kailangan mag-i-open mind ka pagdating sa relasyon. And this is something finances and career. No, may kinalaman about sa finances and career dito. So let's see what is the energy represent what. And there's a magician in the mirror. No? May mga bagay na magre-reflect sa'yo. Depende sa actions mo. And there's a second chakra archangel Uriel about sa finances. Let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's a star ancestors. No? There's a something hidden secrets. No? May mga bagay na nakatago na maaring malantad na. Uy. What is the Jesus loving quote said? Jesus loving quote said, according to your faith, be it to you. Si depende na sa pananampalataya at tiwala mo, yung mga bagay na ipagkakaloob sa ng ang ating Panginoon, no? Kung ikaw ay ginagawa mong sentro ang ating Panginoon, gagawin ka niyang sentro na para maisakatuparan ng mga pangarap mo. No? Kumbaga magniningning ka. No, depende sa mga bagay na hinahangad mo at mga bagay na kagustuhan mo. No, kung alam mo naniniwala ka na maaaring ipagkaloob sa iyo ito, ipagkakaloob to sa iyo. Let's see what is the angel's number. Represent 1111. I told you, wish coming true. See? Sinasabi ko na, may mga bagay na hiniling ka na maaaring maisakatuparan na. Tulad na sinasabi ko with the star card, ang pag-ikot ng kapalaran ay pag-ikot ng mundong ginagalawan with the wheel of fortune. Diba? Kumbaga ito na yung panahon at pagkakataon para baguhin na ang iyong kapalaran. And this is something you're in a for lucky break. It may come to you as a happy news. Experience with a new opportunity or an exciting acquaintance. You will find yourself in the right place at the right time. It is not coincidence, but a gift from the faith. So see, ito na yung regalo ng ating Puwang May Kapal dahil sa pananampalataya at tiwala mo at magiging tapat mo sa Kanya. Maaaring ibigay niya sa iyo mga bagay na inaasam-asam mo. Let's see what is the messages of life. Messages of life represent what? Represent the step by step. See, unti-unti lang, hindi naman yan namamadali. Kailangan mo dumaan sa tamang proseso at progreso. Today, I practice patience. I allow my time to fulfill my goals. I understand the wisdom in letting go of control. I know that the true value of each situation lies within creations rather than its the end result. Therefore, I allow my life to unfold step by step, inhabiting each moment to the fullest, knowing that my soul is forever rising higher and higher to embrace the light. So, ibig sabihin dito, unti-unti mo lang, unti-unti mo na makikita ang kahulugan ng mga sakripisyo at paghihirap mo. Tandaan mo, sa bawat mga bagay na dagok at problema pinagdadaan mo, pataas ng pataas yan, no, ng mga karanasan at pagdadaanan dahil pataas ng pataas na ang mga katuparan sa matagal mo nang inaasam-asam. This is something I am the light, no? Ikaw yung magsisilbing liwanag. Tandaan mo, ang hagdanan ay may mga baitang, no? Kaya ayun yung tinuturo sa ng ating mga gabay na kailangan mo dumaan sa tamang proseso, step by step, no? Kumbaga kailangan mo humakbang tungo sa tagumpay para mo makita ang totoong liwanag at ikaw ay magniningning doon, no? Dahil sa katuparan na iyong hinahangad. And this is something today, the light is within me, the light surrounds me, the light protects me, I remain light-filled and joyful regardless of what circumstances arise. I am diamond shining for in the all my splendor. I am worthy of the divine with me. So see, tandaan mo, ang liwanag na yon ay magsisilbing ikaw. Na ikaw ang nagbigay bunga sa lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. Ganon! Kumbaga, kailangan mo maniwala at magtiwala sa lahat ng mga bagay na binibigay sa iyo ng ating Panginoon dahil may gantimpala sa dulo. So guys, this is a weekly gabay for the month of January 7 hanggang January 13 for the sign of
Capricorn. So, Capri, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Pero don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo nang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig na gumapang na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!